Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Gaano kabuti ang ating Diyos. Isipin nyo na lang, kahit na napakarami nating atraso sa Kanya, o kaya sa ating kapwa, tayo ay muling binuhay niya. Tayo ay muling binigyan niya ng panibagong araw. Tayo ay binabasbasan niya. Tayo ay pinapalakas niya sa gitna ng ating mga pagsubok at paghihirap. Mabuti ang Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Dahil tayo palagi niyang pinapatawad kahit na hindi pa tayo humingi ng tawad sa Kanya. Kaya naman mga kapatid, kung nakatanggap ka ng pagmamahal sa may kapal, maging mapagmahal ka din sa iba. Kung ikaw ay pinapatawad ng Diyos, marunong ka din naman magpatawad sa iba. Sa mga pagkakataon na kung saan hindi natin kinilala ang kabutihan ng Diyos, nabuhay tayo na walang pasasalamat, tayo'y magpakumbaba, hilingin natin muli ang Kanyang awa para makita tayong karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami mga tinubos mo at kinupkop, ay tungayan mo ngayon sa iyong kagandang loob. Upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ng kalayaan at pamana sa piling mo. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, huwag mong bigyang daan na hamakin ka ni numan dahil sa iyong kabataan. Sa halip, pagsikapan mong maging huwaran ng mga sumasampalataya sa pananalita, ugali, pag-ibig, pananampalataya at kabanalan. Iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa madla, sa pangangaral at pagtuturo hanggang sa ako'y dumating. Huwag mong pabayaan ang ipinagkaloob sa iyo ng Espiritu Santo ayon sa inihula ng ipatong sa iyo ng matatanda sa simbahan ang kanilang kamay. Isagawa mo ang mga ito at lubos mong italaga rito ang iyong sarili upang makita ang lahat ang iyong pag-unlad. Maging maingat ka sa iyong pagkilos at pagtuturo. Patuloy mong isagawa ang mga bagay na ito upang maligtas ka pati ang mga nakikinig sa iyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Ang gawa ng Diyos matuwid at tapat at maaasahan lahat niyang batas. Ito'y lalagi at di magwawakas pagkat ang saligay totoo'y matapat. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Kaligtasa'y dulot sa mga hinirang, may ipinangakong walang hanggang tipan, banal at dakila ang kanyang pangalan. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha.
Ang taong may nais na siya'y dumunong, sa poon matakot yaong taong iyon. Sa palasunurin ay tapat ang hatol, at pupurihin pa sa buong panahon. Gaway napakadakila ng Panginoong lumikha. Alleluia, 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 alleluia. Kayong mabigat ang pasan ay kay Jesus maglapitan upang kayo'y masiyahan. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, inanyayahan si Jesus ng isa sa mga Pariseo upang makasalo niya. Pumaroon siya sa bahay nito at dumulog sa hapag. Sa bayan naman niyaon ay may isang babae na kilalang makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseo, kaya't nagdala siya ng pabangong nasa sisidlang alabastro. At lumapit siya sa likuran ni Jesus sa gawing paanan. Siya'y nananangis at nabasa ng kanyang luha ang mga paa ni Jesus. Pinunasan niya ang mga ito sa kanyang buhok, hinagkan at pinahiran ng pabango. Na makita ito ng Pariseyong naganyaya kay Jesus, na sabi nito sa kanyang sarili, kung talagang propeta ang taong ito, alam niya kung sino at kung anong uri ng babae ang humihipo sa kanya. Isang makasalanan. Bilang tugon sa iniisip ni Simon, sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Sumagot siya, ano po yon, Guro? Sinabi ni Jesus, may 2 taong nanghiram sa isang nagpautang, ang isa'y 500 denaryo at ang isa naman 50. Nang hindi makabayad, pareho silang pinatawad. Ngayon, sino sa kanila ang lalong nagmamahal sa nagpautang? Sumagot si Simon, sa palagay ko po ay ang pinatawad ng malaking halaga. Tama ang sagot mo, ang tugon ni Jesus. Nilingunan niya ang babae at sinabi kay Simon, nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lamang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit binasa niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ng kanyang buhok. Hindi mo ako hinagkan. Ngunit siya, mula nung pumasok siya, ay hindi siya tumigil sa paghalik sa aking mga paa. Hindi mo pinahiran ng langis ang aking ulo, subalit pinahiran niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya't sinasabi ko sa iyo, ang malaking pagmamahal na ipanamalas niya ang nagpapatunay na pinatawad na ang marami niyang kasalanan. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti lang ang pagmamahal na ipapamalas. Saka sinabi sa babae, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. At ang kanyang mga kasalo sa pagkain ay nagsimulang magtanong sa sarili, sino ba ito? Pati pagpapatawad sa kasalanan ay pinangangahasan. Ngunit sinabi ni Jesus sa babae, niligtas ka ng iyong pananalig. Yumaon ka at ipanatag mo ang iyong kalooban. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Tanong ko lang po, halimbawa kapag nakakita po kayo ng isang bulag sa daan at tumatawid po siya, ano pong gagawin niyo? Tutulungan niyo po ba? I-guide niyo po ba?
papahintuin niyo po ba yung mga ibang sasakyan para makatawid yung bulag? Opo, no? Kung pong yung bulag nasa mall at pagkatapos sumasakay po siya sa escalator, gagabayan niyo po ba o papabayaan niyo na lang yung bulag? Gagabayan niyo po, no? Tutulungan niyo pa rin. Di po ba? Kung nasa fast food yung bulag, nagbabayad siya at nakita mo nahulog yung mga pera niya, pupulutin niyo po ba yung pera, bibigay niyo sa kanya o papabayaan niyo na lang? Babalik niyo po ba yung pera doon sa bulag o nanakawan niyo po siya? Tutulungan niyo po, no? Di niyo naman po pagsasamantalahan yung bulag. Pansinin niyo po, napakabait natin, napakabuti natin sa mga bulag. Bakit? Kasi may kapansanan sila. Kasi nahihirapan sila dahil hindi nila nakikita. Amen? Kung may bulag po na nadapa, halimbawa, pagsasabihan mo ba siya? Sisigawan mo ba siya? Ano ba naman yan? Tatanga-tanga. Bakit hindi mo tinitignan ang iyong dinadaanan? Sasabihin niyo po ba yun? Di po ba hindi? Bakit? Kasi nga, hindi niya nakikita. Hindi niya alam ang dinadaanan niya. Di po ba? Bakit ka magagalit sa bulag? May kulang sa kanya. Hindi siya buo. Hindi siya perpekto. Hindi siya kumpleto. Nauunawaan natin ang mga bulag. Pero ang tanong, bakit hindi natin maunawaan ang mga makasalanan? If we are so understanding and gentle and kind to the blind, why are we not also the same? Why are we not gentle, kind, and understanding to sinners? May pagkakaparehas din naman kasi ang mga bulag at makasalanan. Pakaisipin niyo po, ang mga makasalanan kasi, bulag sa katotohanan at sa mabuti. Ano po ang sabi ng Biblia? Basahin niyo po, John chapter 3, verse 3. Jesus said that unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Yan po ang epekto ng kasalanan sa ating mga tao. Binibigyan ng kadiliman ang ating mga kaisipan. Kung nagkakamali sa pagpili ang tao, ito ay dahil hindi niya kita ang lahat, hindi malinaw sa kanya ang lahat. Kaya kung bulag din ang taong makasalanan, dapat tayo din ay maunawain sa kanya. Tayo rin dapat ay mabait sa kanya. Tayo din dapat ay maging gabay nila para maibalik natin sila sa tamang landas. Di po ba? Ito po ang pinapaalala sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng ating mabuting balita. Ano po ang kwento? May isang babaeng makasalanan, lumapit po siya kay Jesus habang siya'y nasa hapagkainan. At hinugasan daw nitong babaeng makasalanan ang paa ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang luha at ng kanyang mamahaling pabango. Pero imbis na unawain siya nitong Pariseo, ang pangalan po ay Simon, hinusgahan pa niya yung babaeng nagsisisi. Daig pa niya si Jesus. Ang ating Panginoon, Diyos na yan ha. Hindi niya hinusgahan agad ang babae. Walang ibang pinakita si Jesus kundi pag-ibig, pagpapatawad at pagmamahal. Naunawaan ni Jesus ang babaeng makasalanan. Alam ng Panginoon, bulag siya. Hindi niya makontrol ang kanyang sarili. Mahina siya. Nagkamali siya. Pero ang mahalaga, ngayon, lumapit siya, bumalik siya sa Diyos, nagsisisi siya, gusto niyang ituwid ang kanyang buhay. Kaya nga dahil sa pagsisisi nitong babae, lumaya siya sa bigat ng kanyang kasalanan. Mga kapatid, kung isipin niyo po, hindi lang naman isa ang makasalanan doon sa hapagkainan sa kwento dito sa Ebanghelyo. Pati din naman yung Pariseo na si Simon. Nakalimutan niya, makasalanan din siya. Pero bandang huli, kahit na marami mga makasalanan doon sa hapagkainan, isa lang po ang napatawaran. Ito yung babae na humingi ng tawad. Ito yung babae na nagsisi. Ito yung babae na lumapit kay Jesus. Kaya tandaan niyo po mga kapatid, stop letting people define you by what you did.
and start letting Jesus define you by what He did. Hindi mahalaga kung ano ang iyong ginawa. Ang mas mahalaga ano ang ginawa ng Diyos para sa iyo. At wag na wag mo yang kakalimutan. Walang ibang may karapatan na humusga sa iyo, kapatid, kung hindi ang Diyos lamang. Di po ba? Kaya nga ang Diyos lang dapat ang ating pasayahin. Ang Diyos lamang ang dapat nating sundan. Sipin niyo po, kahit na bulag itong babae sa tama, nakalapit siya sa Diyos dahil ginamit pa rin niya ang puso niya. Dahil ang ating puso, isa lang ang inaasam, ang magbalik loob sa Diyos. Amen? Listen to your heart. Your heart wants to go back to God. Stop listening to your mind because your mind is proud. Amen? May kataasan ng loob ang isip mo. At madalas dahil nga sa kasalanan, bulag ang isip mo, maliligaw at maliligaw ka sa buhay. Mga kapatid, huwag po kayong magkakamali sa pagtrato nyo sa mga makasalanan. Kasi ikaw, makasalanan ka din. Una, huwag tayong tutulad kay Simon Pariseo, na puro lang tingin, na puro paghuhusga. Madali kasing makitang kasalanan ng iba, pero hindi natin nakikita ang ating sarili mga kasalanan. Minsan, mas updated pa tayo sa chismis ng ibang tao kaysa sa good news, sa mabuting balita, sa mensahe ng Diyos. Pero ang totoo, wala naman talagang taong perpekto. Amen? Ikaw, ako, tayong lahat, makasalanan tayo. Sa susunod na ikaw ay matutokso, nahusgahan mo ang iba, sabihin mo, sandali lang, pati rin naman ikaw, meron kang kapintasan. Kung ayaw mong husgahan ka ng iba, kapatid, alisin mo yung ugaling mong palaging naghuhusga sa kanila. Dahil sabi ng ating Panginoon, ang paghuhusga na ginagamit mo sa iba ay gagamitin din nila sa iyo. Pero pangalawa, gaya po ni Jesus, tratuhin natin ang mga makasalanan na may dignidad, na merong paggalang. Hindi po binubura ng kasalanan ang ating pagkatao. Kung paano ang mga anak nyo pa rin yan. Kahit sila'y nagkamali sa iyo. Hindi po ba? Tayo pa rin po ay mga anak ng Diyos. Kahit tayo ay nagkasala sa Kanya. Kahit ano pang ginawang kasalanan ng isang tao, tao pa rin siya. Mahal pa rin siya ng Diyos. Hindi ikaw dapat ang magparusa sa Kanya. Kapatid, pag nagkakasala ang tao, may bunga yan. Yung bunga ng kasalanan, yung kasamaan, siyang haharap dyan. Hindi mo na siya kailangan parusahan. Ayusin mo ang ugali mo. Ang mas mabuti, mas maganda, tulungan mo na umayos ang ugali na makasalanan, kaysa sa yurakan mo ang kanyang pagkatao. Napakaganda nga po ng kasabihan do not kick a person when they are down. Nadapa na nga ang tao dahil sa kasalanan niya, papahirapan mo pa siya. Sasaktan mo pa siya, double dead na ang gagawin mo sa kanya. Kapag nagkakasala ang tao, namamatay na ang kanyang kaluluwa. Yun ang parusa niya. Pagkatapos sasaktan mo pa siya, kapag sinaktan mo ang taong makasalanan, babalik sa iyo yan. Hindi ka nagiging mabuti, mga kapatid, kapag ikaw ay naghihiganti. Amen? Kapatid, hindi mo naman kasi alam ang kwento ng ibang tao. Baka kaya siya'y ganyan dahil sugatan din siya, dahil iniwan din siya, dahil walang nagmamahal sa kanya. Kasi kung meron lang umunawa sa kanya, kung meron lang naging mabuti at mabait sa kanya, hindi naman siya mapapariwara. Hindi po ba? At minsan, ang kailangan lang ng isang tao ay maramdaman niya na may nagmamahal pa rin sa kanya, ang merong nagtatanggol sa kanya. Kung gusto mong maging mabait at mabuti ang isang tao, dagdagan mo pa ang pag-unawa mo sa kanya at bawasan mo ang pangungutya at paghuhusga sa kanya. Amen? Pangatlo at kahuli-hulihan, tandaan po natin, mas malaking kapatawaran, mas malaki din ang pagmamahal. The depth of your love is determined by the depth of your forgiveness. Ang taong napatawaran ay taong nagiging mas mabuti,
nagiging mas mapagmahal. Nakakalungkot po minsan kung sino pa yung mga religious, kung sino pa yung mga palasimba, sila pa yung napaka-judgmental at matapobre sa kapwa nila. Di po ba? Aminin nyo yan. That is a warning. Being religious does not make you good. Yes, being religious make us closer to God. But there is a danger that being religious makes you hypocritical and compassionate towards others. Ang iyong bang pagdarasal, pagsisimba, ginagawa kang mas mapagmahal na tao. Mga kapatid, kung lalong nagiging pusong bato ang puso mo sa iyong pagdarasal, may mali sa iyong ginagawa. Remember that. Hindi niyo mapapalapit ang mga makasalanan sa Diyos sa pamamagitan ng karahasan. Kaya sabi nga po ni Don Bosco, the best correction is that which makes the other person see that you love them. Gusto mong tumino yung tao, mahalin mo siya. Hindi pa rin tumitino, dagdagan mong pagmamahal mo sa kanya. Dagdag pa nga ni Mother Teresa, ang mga magagandang salita ay maaaring maikli at madaling bigkasin. Ngunit ang kanilang mga alaala at epekto ay walang hanggan. Sa katapusan, makikita po natin ang totoong sukatan ng kabanalan ay hindi kung gaano tayo kahigpit sa iba, pero kung gaano kalalim ang ating pagmamahal at awa. Don't ever forget that the true measure of holiness is not how strict you are towards others, but your holiness is seen by how you express your deep love and mercy towards other people. Yeah, sabi nga po ng namayapang Pope Francis, the church is not a museum for saints, but it is a hospital for sinners. Sa simbahan, dapat nararamdaman natin, lalong-lalo na mga makasalanan, na hindi natin sila tinatalikuran. Kung hindi, tinatanggap natin sila, tinutulungan natin sila, binabalik natin sila sa Panginoon. Kaya ang tanong ko po muli sa inyong lahat, kapag merong taong nagkakamali, ano ang iyong ginagawa sa kanila? Harinawa, ang maging sagot natin ay kamukha ng sagot ni Jesus. Jesus is inviting us that towards our brothers and sisters who have sinned, that you love them, you care for them, forgive them, because that is exactly what Jesus did for all of us. Amen. Tumayo po tayo. Sa ating panalangin, ilagay natin ang ating pananalig sa Diyos Ama na nagpapakita ng pagmamahal na habag sa kanyang pakikitungo sa mga makasalanan. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan, naway maipagpatuloy ang gawain ni Jesus sa pagpapatawad ng mga kasalanan at pagbubuo ng mga pusong wasak. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ng diwang mapagpatawad, ang mga taong magkakatunggali, naway humantong sa mapayapang pag-uusap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo naway maging mahinahon at mahabagin sa ating kaisipan ukol sa kapwa at huwag natin silang iwaksi o tanggihan dahil sa kanilang kahinaan at kakulangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, manggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Lubhang mahabaging Ama, tinataas namin sa iyo ang aming mga panalangin sa ngalan ng iyong anak na nagmahal sa amin at inialay ang kanyang sarili para sa amin. Siya na nagpatawad na aming tagapagligtas, na nabubuhay at naghahari magpa sa walang hanggan. Amen. Handog ng iyong bayan.
Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Pagkaloob mo, ang iyong kadakilaan ay aming handugan, ng iyong minarapat na aming maialay, at naway magkaisa kami sa pakikinabang, sa banal na paghahain ngayon pinagdiriwang, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob na nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niya sa aming kaloob. Pag-asang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitasan, pinagpalang na paninito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala
sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Piso niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat.
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kami pinagsalo mo sa iyong salita at piging na banal, ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Pagindapatin mo kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak, na para sa aming sarili niya ang alay, bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ngayon po, nauunawaan na natin kung bakit tinuturo ng ating Panginoon na mahalin natin ang mga nakakasakit sa atin, ang mga nagkasala sa atin. Dahil ang mga taong nagkakasala ay bulag. At hindi ka naman magiging malupit at marahas sa taong may kapansanan. Ang disability ng tao na makasalanan ay sa kanyang kaisipan, sa kanyang kaluluwa. Pero sa gitna ng kanyang pagkakasala, sa loob ng kanyang puso ay ang pagnanais pa rin na magbalik loob sa Diyos na siya ay mahalin. So please, be kind, gentle, and extra generous to sinners. They have a disability. They are blind towards the kingdom of God. Isang makakatulong sa tao sa kanyang pagbabago ay ang iyong pag-uunawa. Maging maunawain ka sa kanila para pag ikaw naman na nagkasala, ay unawain ka din nila. Yan lang ang ating nananais. Merong tao na gumabay sa atin, merong tao magmahal sa atin. The more that you receive forgiveness, the more that you can love much. Who do you need to forgive? Lalong-lalo na yung mga matagal nang humingi ng tawad sa iyo. Palayain mo sila, palayain mo ang iyong sarili. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo basbasa ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo.
Salamat sa Diyos. Praise and